Bakit mo po ako pinatawag? Ano po bang kailangan mo sa akin? Wala naman akong mahalagang kailangan sa'yo. Ang sa akin lang, gusto kong malaman kung saan ka pumapanig. Ano po bang ibig mong sabihin? Nagmamaang-maangan ka pa. Alam kong alam mo kung ano nangyayari sa paligid natin ngayon. Alam kong alam mo, mayroong ilang mga tao na kumakalaban sa akin. At karamihan sa kanila ay tutol sa pagiging bagong leader ko sa barin ito. Alam ko po ang tungkol dyan, Kapitana. At gusto kong pong malaman mo na hindi po ako pumapanig kahit kanino man sa inyo. Neutral po ako. At manatili po akong nasa gitna. Parang ayaw ko pumabor sa pagiging neutral mo. Ano ka, referee? Na magpapagitna kung sakaling may labanan? Hindi yun pwede, Luisito. Kailangan mong mamili. At dalawa lang ang pagpipilian. Sa panig ng kalaban ko o sa panig ko. Alam kong isa kang tagapaglingkod ng aking ama. Alam kong isa kang mensahero. At bilang nag-iisang anak, nag-iisang tagapagmana ng kanyang trono, magtatalaga ako sa iyo ng panibagong katungkulan na ikakasaya mo. Kapitana, hindi po ako nag-asam ng panibagong tungkulin. Ang gusto ko lang po ay maging manatiling matiwasay at ligtas ang mga kabaryo natin. Kapitana, hindi ako pumukontra sa inyo dahil alam ko ang pagkalaban sa inyo ay isang malaking pagkakamali. Parang may gusto kong sabihin sa akin. Parang may gusto kang palabasin. Kapitana, ipagpatuloy mo lang po kung ano man ang sinimulan ni Supremo. Ipagtupad mo ang batas ni Supremo. Sa paraang iyan, mamalayin ka ng taga-baryo. Alam mo, ikaw, magaling ka. Pwede kitang gawin tagapagpayo ko. Pero mangyayari lang yan kung papanig ka sa panig ko. Luisito, hindi mangyayari ipapatupad ko ang batas ng aking ama. May sarili akong batas at sariling desisyon. Wala akong pakialam kung kakalabanin ako ng buong taga-baryo. Basta ang batas ko ang masusunod. Kapitana, wala akong magagawa kung iyan ang gusto mo. Wala ka talaga magagawa dahil isa ka lang ordinaryong mamamayan. At kahit nga si Fred, na tagapagpayo ng aking ama, ay walang nagawa nung ipinalayas ko siya. Pinalayas niyo pa si Fred? Yan ang mangyayari sa mga taong nagbabalak na pabagsikin ako. Iisa-isahin ko sila. Kaya ngayon, magdesisyon ka na. Bago ko, isipin na isa ka sa mga kumakalaban sa akin. Kapitana, hindi po ako makakapag-desisyon ngayon. At bakit? Dahil gusto ko pong pag-isipan ng mabuti ang desisyon ko. Sige, pagbibigyan kita hanggang bukas. Maaari ka na umalis. Amoy na amoy kita. Papanig ka sa akin. Grabe ang pagdaanan natin para mahanap ng iba. Isipin mo, naglakad tayo ng sobrang layo. Tumawid tayo ng ilog. Umakyat tayo ng bundok. At natulog tayo ng isang gabi sa gubat. Tapos ang ending, sasamahan na lang pala tayo. Oo nga. Pinahirapan nila tayo. Ang ending ay ituturo din sa atin. Pero ang iniisip ko ngayon, kung paano natin mahanap ang ginto. Ni isang gamit pang treasure hunting ay wala tayo. Ang meron lang sa atin ay mapa na hindi naman natin masyadong nagamit. Tama ka, Julia. Malaking problema ngayon ang sinabi mo. At naisip ko,
Kaya malakas ang loob ng taong iyon, may sama tayo sa kuweba. Dahil alam niya na magaling ang kakatago nila sa ginto. At alam niya na hindi natin ito basta-basta magkita. Tama ka, Julius. May point ka rin. Pero ang tanong, paano natin mahahanap ang ginto? Kaya ko na lang, Silvia. Hanapin mo ang babaeng nagbigay sa'yo ng mapa. At baka matulungan niya tayo para mahanap ang ginto. Tama ka. Pero saan ko siya hanapin? Hindi ba siya nagbigay ng contact number sa'yo o address niya? Hindi eh. Umalis kasi siya kaagad matapos niya maibigay ang mapa. Ganun din. Paano kaya kung subukan mong bumalik sa lugar na kung saan siya nagkita? At baka bumalik siya doon. At magkita kayo dito. Susubukan ko. Nasaan ka si Elmar? Anong oras na? Vilma? Vilma? Si Luisito ito ah. Vilma? Ano kang kailangan nito? Vilma? Luisito, Vilma, may tatanong sana ako sa'yo. tungkol saan? Tungkol kay Fred. Bakit? Itatanong ko lang sana kung totoo ba na pinalayas ni Kapitan si Fredo dito sa baryo natin. Oo, totoo. Grabe na talaga itong si Kapitana. Nasaan na ngayon si Fred? Luisito, huwag kang mag-alala. Dahil nandito pa rin si Fred sa loob ng baryo. Ano? Nasaan siya? Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Kagagaling lang siya dito sa akin kanina at sinabi niya ang nangyari. Ganun ba? Kawawa naman si Fred. Matapos ngang maglingkod ng mahabang panahon kay Supremo. Ngayon, pinalaya siya sa baryo na kung saan siya tumanda. Sumusubra na itong si Kapitana. Sandali lang, Luisito. Paano mo nalaman na pinalaya si Fred ni Kapitana? Kay Kapitana. Ha? Galing ako sa bahay ng Kapitana. Tinatawag niya ako. Bakit? May ginawa ka ba? Wala naman. Kinausap niya lang ako. At pinipili niya ako kung saan ako papanig. Sa inyo ba o sa kanya? Ganun ba? Anong sagot mo? Papanig ka ba sa kanya? Hindi ako sumagot. At hindi ako pumili. Pero Vilma, naramdaman ko ang pagiging agresibo ni Kapitana. At isa-isahin niya ang mga taong kumakalaban sa kanya. Tama ka, Luisito. Naging agresibo si Kapitana. Sinakal niya ako kanina. Nakakatakot siya, Vilma. At natatakot ako para sa sarili ko. Kahit ako, Luisito, ganon din ang nararamdaman ko. Vilma, kailangan natin si Fred. Kailangan natin siya makausap. Pero paano? Hindi natin alam kung nasaan siya. Ay, ano ba itong nangyari sa baryo natin? Vilma, simula nang nawala si Supremo, nagkalitsi-litsi na tayo. At sa palagay ko, nanganganib ang buong baryo sa kamay ni Kapitana. Tama ka, Luisito.
Pumasok ka muna, Luisito. Magkape ka muna.